Tungkol pa rin sa lindol na yan sa Kabisayaan, sa bayan naman ng Libertad, sa lalawigan pa rin ng Negros Oriental. Dagdag pahirap sa tinatawag na retrieval operations ang ubod na init naman ng panahon. Nagbabala na o nagpasabi na ang mga otoridad doon sa mga kaanak na maghanda na sila dahil malaki daw ang posibilidad na hindi lahat ng mga nawawala ay mahahanap pa. Mula sa La Libertad, Negros Oriental, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mike, isang linggo nga matapos tumama itong lindol dito sa Negros, hirap pa rin bumangon yung mga residenteng nawala ng bahay at mga paaralang nasiraan ng silid-aralan. Halos maglupasay si Evelyn sa harap ng labi ng kanyang ina. Bago magtakip silim kahapon, na-recover ang labi ni Elizabeth Salapa sa loob ng maliit na kapilya ng komunidad. Sinisisi ni Evelyn ang sarili sa pag-alis nung araw na maganap ang lindol. Sana raw, nailigtas pa niya ang ina. Kaya naman kahit matindi ang sikat ng araw, tuloy-tuloy ang retrieval operations. Yun nga lang, nais ng retrieval team sa paghandaan ng mga pamilya ang posibilidad na hindi lahat ng nawawala ay mahuhukay nila. Hindi kasi biro ang tunetoneladang lupang tumabon sa mga bahay. Pagdasal na lang tayo na kung ma-recover, pero kung talagang malalim na, tanggapin na lang natin. Sa La Libertad Central Elementary School ko naman inabutan ang magkapatid na Jose at Nel. Bit-bit pa ni Jose ang bag nila magkapatid. Pero laking gulat niya nang sarado ang kanilang silid-aralan. Gusto mo kasi talaga pumasok? Ayon sa kanilang ina, magmula raw ng lumindol, eskwelahan na ang hanap ng anak. Gusto sana pumasok ng isa eh. Kaya lang, wala namang tong eskwelahan eh. Walang pasok. 50% pa rin ng struktura ang sira sa naturang paaralan. Ang classroom na ito, wasak ang mga dingding. Ang pader sa palibot ng eskwelahan, nagibarit. Kaya naman kahit gusto na rin ni Lady Diana pumasok, wala siyang magawa. Binalikan pa nga niya ang kantin kung saan muntik siyang madaganan ng refrigerator. Paglindol, nahirapan po ako lumabas kasi po yung paa ko na Naipit? Naipit po ng isang upuan. Tapos po may isang babae na sumigaw, pinatakbo niya yung anak niya. Tapos sinulungan niya akong makalabas dito. Ang Infant King Academy naman sa Himalalud, hindi pa rin kakayanin magklase. Ang ilang silid-aralan kasi, wasak din. Bidak din ang pader. Kaya ang DepEd, nais sana magtayo na ng 10 classrooms para may pagpatuloy ang pagtuturo. Pero problema lang, ma'am, yung tent. Saan kami kukuha ng tent? Kasi yung mga tent namin, ginagamit na sa mga evacuation center. Ang Tayasan Institute sa Tayasan, maswerte naman kaunti lang inindang pinsala sa struktura. Kaya kanina, nakapagsimula na silang ayusin ang paaralan. Tulong-tulong ang mga estudyante sa paglilinis at pag-aayos sa mga nabuwal na mga gamit. Importante pong magtulungan kami upang muli pong bumalik yung kagandahan ng school namin tapos makapag-class na po kami. Mike, isa nga itong La Libertad Central Elementary School sa mga pinakanapinsalang eskwelahan dito sa La Libertad. Pero ayon sa DepEd, wala namang pagmamadali sa pagbubukas ng klase, lalo na't ang kaligtasan ng mga estudyante ang pinaka-importante. Mike? Salima, diyan sa La Libertad, alam ba ng mga otoridad kung ilan pa yung mga hinahanap ng mga tao? Dahil kaninang umaga na kapanayam ko sa DCWB, si Yusek Ramos mula sa Gihulngan, humigit kumulang 6 na po pa raw ang hinahanap doon. Diyan sa La Libertad, meron ba silang tansya kung ilan pa ang hinahanap? Salima? Tama ka dyan, Mike. Dito naman sa La Libertad, nasa 38 na lang itong hinahanap na mga nawawala dyan sa Guho, sa may barangay Salongon, dito sa may La Libertad. Hipahirapan yung retrieval kasi nga papalit-palit yung panahon. Kahapon, ang lakas ng ulan. Ngayon naman, napakainit kaninang tanghali. Pinag-uusapan na ba sa puntong ito, nagbabakasakali lang para malaman natin ang tamang impormasyon? Pinag-uusapan na ba ng mga otoridad dyan kung hanggang kailan nila ipagpapatuloy ang retrieval operation at sa kung anong punto nila ititigil ang retrieval operation sa Lima?
Mike, yan nga yung tinanong natin kay, sa mayor dito sa La Libertad, no? Pero ayaw daw muna niyang i-entertain yung idea ng paghinto ng retrieval. Kasi nga, napakaraming pamilya, Mike, yung nag-iintay dun sa baba ng guho, umaasa na yung susunod nga na mahuhukay, kamag-anak nila. Pero ayon mismo dun sa mga retrieval teams, meron talagang punto na kailangan na nilang huminto. Ito nga yung talagang sobrang taas na o sobrang, kumbaga kapal na lupa yung kanilang huhukayin. Kasi after a while, hindi na nila kakayaning hukayin yung masyado ng makapal na lupa. Mike? Maraming salamat sa Lima Refran.